Maraming salamat sa Praise and Worship Team. Salamat sa mabibiyayang awit at sa mensahe ng awit natin pong narinig sa araw pong ito. Pinasasalamatan ko rin ang mga miyembro ng technical team ng Filipino Christian Church. Salamat sapagkat kayo ay malalakas ang immune system, malalakas ang resistensya. 4 na live stream ang ginagawa po ng ating pong Praise and Worship Team at ganoon din naman ng ating pong multimedia technical ministry. So purihin po natin ang Panginoong Diyos. Bago po tayo mag-aral sa salita ng Panginoon, nais ko munang gumawa ng ilang updates. Noong Monday, katanggap tayo ng isang balita dito sa UAE na ipinasara ang lahat ng church. Noong isang linggo ay open pero limitado lamang. Subalit ngayon ay ipinasara na. Hindi lamang ang lahat ng mga worship center, kundi pati ang mga mosque ay ipinasara na rin. At lakip ng pagpapasarang ito, lakip ng pag-close na ito, pakiharap sa akin yung laptop please. At lakip ng pagsarang ito, hindi mapipigilan ang paglaganap ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ito po yung theme natin sa taon pong ito, Unstoppable. Empowered by the living word to disciple the world. Ito po yung nais nating gawin at mukhang china-challenge tayo ngayon. Nasa early part pa lang tayo ng year ay nata-challenge na kung talagang tayo ay unstoppable. Bakit nating sinabing tayo ay unstoppable? Sa kabila ng pagbabawal ng gobyerno at sa kabila ng tayo ay hindi na pwede magsama-sama to worship, pero still, merong paraan. At ito po ang live streaming na ito. Nais ko na rin pong i-announce sa mga oras na ito sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood yan na meron po tayong 4, hindi lamang 4, 5 pa, na live stream na magaganap sa loob ng isang linggo. Linggo-linggo po ito. Una ay sa midday worship natin, meron po tayong 2. Meron po tayong 12:30, ito po ay Tagalog worship service. At ganun din naman po ang atin pong, mamaya naman po ay ang atin pong English worship service na magpapasimula ng 5:30. Bukas ay ang ating online Bible study. Ito naman ay ilalagay natin sa Facebook upang makapagtanong po kayo, makapag-interact. Magbigay kayo ng tanong, magbigay kayo ng mga suggestion, okay yan. Magbigay tayo ng mga appreciation, okay yan. So sa Facebook po natin i-load yan yung ating pong online Bible study. Open po yan, interactive po yan. Ito ay 8:00 naman po ng gabi. Pagkatapos po nito, ang ating naman pong prayer, natatawagin po natin lockdown. Lock in prayer, down on our knees. Na ito naman po ay ilalagay din po natin sa Facebook po ito, every Tuesday, na kung saan pwede po kayo magbigay ng mga prayer requests at isasama po natin sa atin pong mga pananalangin. At hindi lang yan, mga kapatid, meron pang children's ministry. Ang children's ministry po ay magkakaroon din po ng online na mga home activities and workshop para sa inyong mga anak. Merong 4 na levels po yan at makipag-ugnayan lamang kay Atinit sa numero na nasa atin pong screen. Tingnan po natin ang ilang updates sa atin pong coronavirus. Ito'y update ito kagabi. Hindi ko alam ang updates ngayon, pero kagabi ko lamang po ito nakuha. Sa Pilipinas, ang pinaka-latest na community na nagkaroon ay yung Valenzuela. Meron na po sila. At so far, sabi ng balita, ay meron ng 202 na patients or infected ng COVID-19 sa Pilipinas at meron ng 17 na nasasawi. Sana atin naman pong Gulf News naman, dito naman sa lugar po nating ito. Sa lugar po nating ito, sabi merong 27, ito po yung kahapon, 27 new cases in UAE. So ang total naman po natin ay medyo mas mababa, 140, pero meron na po mga nakarecover na 31. Sa buong mundo naman ngayon, maganda yung nangyayari sa China. Sa China naman po, sabi kahapon, 0, wala. Hindi natin, ayoko naman maging bias, pero yun ang sabi, 0, wala. Wala silang apektado sa loob ng mula December hanggang kahapon ay yun ang pinaka-mababa nila, 0. Ang nakatutok ngayon mga kapatid ay dito naman sa Italy. Sa Italy daw po ay meron ng napakaraming patay na. 3,405.
Nahigitan na po yung sa China na 3,400 to sang-ayon sa report sa World Health Organization. Again, ang binabasa ko po ay sang-ayon sa report ng World Health Organization. So, pero sa kabila nito, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa pagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Tayo po ay magpapatuloy sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Meron nagtanong sa akin, sabi, Pastor, paano yung tithes namin? Paano po yung tithes and offering namin? Sabi ko, safekeeping nyo muna yan. Medyo, ingatan nyo muna. Bagay sa isang envelope. At pagkatapos, safekeeping nyo, isara nyo yung envelope na yon at ilagay nyo holy. Ilagay nyo, banal. Baka kasi makita at may makakuhang misis dyan at akala'y regalo yon. So, isara nyo muna, safekeeping, ilagay nyo sa magandang lalagyan, sa maayos na lalagyan, pagkatapos ilagay nyo ron, holy to the Lord. Ito ay para sa ating Panginoon, consecrated, para hindi mapakialaman ng ating kani-kanyang mga asawa. Kung sakali ho na, mapaalala ko lang, nagwa-warning na ako dahil pwedeng mangyari na mayroong maglalakbay dyan o maglalakad-lakad dyan o mag-message sa inyo, mag-i-email sa inyo at sasabihin ay, pinakukuha ni Pastor Benji yung tithes ng FCC. Huwag niyo hong bibigay. Ulitin ko ho, bawal ho yun. Ulitin ko ho, bawal ho at wala po akong inuutusan. Wala po akong anumang sasabihin na lilikumin yung mga kaloob, mga tithes and offering. Hindi ho natin gagawin yan. So wag po nating sasabihin, antayin nyo kung ano po yung magiging announcement ko mismo. Kung sakali na makita nyo yan, sumbong nyo po sa akin. Tawag nyo lang sa numero ko, tawag nyo sa akin at isumbong nyo po sa akin at magpapadala po ako ng tao doon. Magpapadala po ako, tatawagan ko isang kapatiran na alam ko infected ng COVID at palilihans ko yan. So, siguraduhin po natin na huwag po natin ibigayan at tawagan po niya ako at palilihans po natin yan sa mga may COVID. Yung mga tao pong yan at para madala. Okay. Ang tanong ay ito. Meron pa bang, ano ba mangyayari in the future? Ano ba yung magaganap? Kailan matatapos to? Sagot ko, no. Hindi ko alam. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi mo ako manghuhula. Yan ang isang gift na wala ako, panghuhula. So, hindi ko alam kung kailan matatapos, kung ano mangyayari. Pero meron akong isang bagay na nais i-share sa inyo sa araw na ito. At ito yung mensahe ng pag-asa. Our only hope. Ito yung mensahe na kailangan ngayon ng lahat ng tao. Sabi ng isang quotation, once you choose hope, anything's possible. Sabi rin ng isang quotation na naman, hope is being able to see that there is light despite of all the darkness. Sa Biblia po, mga kapatid, ang titingnan po ng mga tao ay tayo. Sa mga oras na ito yung opportunity na tayo po ay makapagbabahagi sa kanila sapagkat ang mga anak ng Panginoong Diyos, tayo na kanyang mga anak, ang sabi sa salita ng Panginoon, the hope that is in you. Tatanungin ka ng tao. Kinakailangan you are always ready. Kinakailangan handa ka lagi, but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you and give an account for the hope that is in you. Nasa iyo yung pag-asa eh. So tatanungin ka ng tao. Mahirap naman yung tayo, mga Kristiyano, tayo pa yung unang nagpapanik buying. Tayo pa yung unang nagpapanik. Relax lang ho. May hope tayo eh. May pag-asa tayo. Ano ibabahagi natin sa iba kung tayo wala? Sabi pa ho ng salita ng Panginoon sa Hebrews chapter 15 verse 3, ito ang hope natin nag-abound. Ibig sabihin sobra-sobra eh. Ibig sabihin sobra pa sa atin para meron po tayo ipagbahagi sa iba. Abound. Now, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit. Yung salita, yung mga salita ng Panginoong Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa atin,
nag-a-abound upang meron po tayong ibahagi sa iba. Titingnan po tayo ng iba. Sa mga oras na ito, meron po tayong opportunity para i-share ang pag-asa na ibinibigay ng Panginoon sa atin at gusto ng Panginoong Diyos, padaluin sa atin ang pag-asa pong ito. Yun ang nais ng Panginoong Diyos sa oras na ito. Hindi tayo yung unang-una pang magpapanik, tayo yung unang-una pang matataranta, tayo yung unang-una pa na hindi mo alam kung ano gagawin mo. Hindi ho. Dapat po ay meron tayong joy. Sabi po rito meron po tayong joy, meron po tayong peace na binibigay ng Panginoon. Hanggang kailan itong hope na ito? Until the end. Sabi sa Hebrews. And we desire that each one of you show the same diligence so as to realize the full assurance of hope until the end. Hanggang dulo ho. Hindi hanggang ngayon lang. Kung ano man ang mangyari in the future, until the end, meron po tayong pag-asa. So, tatalakayin po natin sa mga oras na ito, our only hope, based sa Psalms chapter 42, verses 1 to 11. Kakaiba ba yung hope ng isang anak ng Diyos sa hope na alam ng mundo? May pagkakaiba ho. May pagkakaiba yung hope na alam ng mundo sa hope na sinasabi ng ating Panginoong Diyos na nasa atin. Sabi sa definition ng hope, ito po yung definition ng hope, a feeling, diksyonaryo, ito ibig sabihin, ito yung alam ng mundo, ito yung kung paano nila define ang hope. A feeling of expectation and desire for a particular thing to happen. Ito isang damdamin na mayroon kang desire na mangyayari at magaganap. Grounds for believing that something good may happen. Pero ang problema, pwedeng hindi mangyari. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Umaasa ka, nagaganda ka. Halimbawa lang naman, humahagip lang po ako ng halimbawa, pasensya na po doon sa tatamaan. Halimbawa, gaganda ako in the future. So umaasa ka. May feeling ka, nagaganda ka. O kaya naman, umaasa ka na sexy ka pa. Kaya gumagawa ka ng paraan para magbalik alindog. Parang ganon. Halimbawa, gumagawa ka, dahil nag-hope ka na gaganda ka, sexy ka, at magbabalik ang iyong alindog. Ang tanong ko ito, meron bang ibabalik? Baka mamaya naman, sa simulat sa pool, wala kang alindog. So, walang babalik. Ang tawag doon, mga kapatid, ay hindi hope. Ewan ko. Ang tawag doon ay wishful thinking. Wish mo lang. Asa ka pa. Yun yung mga term doon eh. So yung hope, meron pong basihan yan. Meron pong dahilan yan. Maganda yung sinabi ng isang quotation na, hope, ibig sabihin daw ng hope, hold on, pain ends. Ano man yung mga nararamdamang pain, lilipas din yan. Mawawala din yan. Sa Psalms 42, chapter 42, 1 and 2, ito po yung makikita po natin. Tingnan po natin yung psalmist. Kung ano yung nararamdaman niya sa mga oras na ito. Sabi niya, as the deer pants for water brooks, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Tapos sabi sa verse 3 and verse 10, my tears have been my food day and night. Ang interpretation ko dito, mga kapatid, umiiyak siya at yung luha niya ay umaabot sa labi niya. Tuloy-tuloy at yun ang nagiging pagkain niya.
Nandun yung, nandun yung feeling na hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Naglolong siya. Meron siyang inaasam-asam na mangyari. Mayroong nawala sa kanya. Na gusto niyang bumalik. At inaiyakan niya, kailan babalik yun? Yun po yung experience ng psalmist na sumulat. Tapos sabi sa verse 10, as a shattering of my bones, habang umiiyak ko siya, ewan ko na-experience nyo na yan, yung nangangatog ang buo mong katawan. Nangangatog ka dahil sa pag-iyak mo. Dahil meron kang isang bagay, meron kang isang gustong-gustong mangyari at bumalik sa'yo. Yun po ang experience ng psalmist. At ang tanong niya, where is you, O God? Pagkatapos sabi sa verse 42, chapter 42, verse 7 to 9, deep calls to deep at the sound of your waterfalls. All your breakers and your waves have rolled over me. I will say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning? Because of the oppression of the enemy. So ito yung nararamdaman niya. Pakikita ko sa inyo mamaya, mga kapatid, kung nasan po siya. Pero sa bandang verse 11, sa conclusion, ito yung sabi niya. Why? Sinagot din naman niya yung tanong niya. Tatanong-tanong pa siya, sumagot siya din na sumagot. Yung psalmist. Why are you in despair, O my soul? And why have you come disturbed within me? Sinagot din niya, hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. Na-realize niya ang isang bagay, na wala siyang ibang pwedeng asahan, walang ibang pwedeng tumulong sa Kanya, kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Anong dahilan? Merong 4 ho. Magpapasimula na po ako mag-sermon. Meron po tayong 4 na pag-uusapan at pag-aaralan ngayon. Bakit dapat tayong umasa lang sa Diyos? Our hope on the living God. Our hope on the presence of God. Our hope on the loving God. And our hope on the dependable God. Tingnan po natin ang una. Our hope on the living God. Kaiba ang hope sa Biblia, kaiba ang hope na alam ng tao. Tiningnan ko sa ibang mga dictionary, 3 dictionary po ang tiningnan ko. Sa Easton Bible Dictionary, ito ang definition ng hope pag ginamit sa Bible. Hope, one of the 3 main elements of Christian character in chapter 13 of 1 Corinthians, verse 13. It is joined to faith and love and is opposed to seeing or possessing. Hope is an essential and fundamental element of Christian life. So essential indeed that like faith and love, it can itself designate the essence of Christianity. Tapos sabi pa, in it, the whole glory of Christian vocation is centered. Unbelievers are without this hope. Yun daw, hindi mananampalataya, hindi Kristiyano, o hindi anak ng Panginoon, wala nito. Wala nito hope na ito. Sapagkat ito yung key ingredient o yung key element, essential sa isang anak ng Panginoong Diyos. Sabi naman ng Tyndale Bible Dictionary, ito naman ang sabi niya, hope, an expectation or belief in the fulfillment of something desired, present hearts and uncertainty over that what the future holds create the constant need for hope. Worldwide poverty, hunger, disease, and human potential to generate terror and destruction create a longing for something better. Ang sabi po ng Tyndale, mga kapatid,
Itong hope na ibinigay ng Panginoong Diyos na itest man ng kahit na anong problema, kahit anong suffering, kahit anong poverty, kahit anong hunger, kahit anong ganong disease, magpapatuloy. Mas lalo lang naglolong. Yung isa na meron ito, mas lalo ka lang naglolong sa hope na ito. Yun ang sabi ng Tyndale Bible Dictionary. Ang sabi naman ng Bible Team Dictionary, ito naman ang definition of hope. In Scripture, a confident expectation for the future, describing both the act of hoping and object of hope. When grounded in God, hope provides the motivation to live the Christian life even in the face of trouble. So, ang hope ay merong grounded merong foundation. Ano yung foundation, mga kapatid? It's the Word of God, the promise of God, or the God itself. Yun po ang foundation ng hope. Hindi yung gusto mo lang mangyari. Hindi yung nasa isip mo lang, hindi yung feelings mo lang. Hindi yung wishful thinking lang ang hope sa Biblia. Kundi grounded in the Word of God and promises of God. Yun yung inaasahan mo. Kaya tiyak na mangyayari yun. Hindi something na kinuha mo lang sa hangin. Kundi mayroong kang pinagbasihan. At ang pinagbasihan mo ay ang pangako, salita at karakter mismo nung nangako. Walang iba kung hindi ang atin pong Panginoong Diyos. So itong hope sa Biblia. Pagkatapos sabi sa verse 42, chapter 42, verse 2, ito ang sabi, my soul thirsts for God, for the living God. Banggitin nyo nga po, living God. Hindi ko kayo narinig, malayo sa TV. Living God. Salamat to, narinig ko na. Ang hope ng psalmist, mga kapatid, ay binigyan niya ng emphasis sa living God. Anong ibig sabihin nito? Bakit? Meron bang dead God? Bakit binigyan niya ito ng adjective na living God? Anong dahilan? Binigyan niya ng emphasis. Meron bang dead God? Yes. Meron ho. Ang sabi sa Psalms chapter 11, 115, their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouth, but they cannot speak. They have eyes, but they cannot see. They have ears, but they cannot hear. They have noses, but they cannot smell. They have hands, but they cannot feel. They have feet, but they cannot walk. They cannot make a sound with their throats. This is a dead God. Pero yung inaasahan ng psalmist, a living God. Wala hong pinagkaiba sa manika ho ito. Wala hong pinagkaiba sa Barbie. May kamay pero hindi mo maigalaw, hindi gumagalaw. Patay na Diyos. At ito yung inaasahan ng maraming mga tao ngayon. Maraming mga tao, mga kapatid, nagkikreate ng kanilang Diyos. A dead God. Subalit yung psalmist, ang kanyang pag-asa ay sa isang Diyos na buhay. Isang Diyos na handang tumulong sa kanya. Verse 5. Saan magagaling ang tulong ko? Doon sa Diyos na buhay. Ang Diyos po natin, mga kapatid, ay buhay. Laging in control. Ako'y naniniwala, mga kapatid, tulad ng sinabi ko sa inyo noon, kahapon, nung nakaraang linggo, na pinabalik lang ho tayo ng Diyos sa Kanya eh. Kasi marami na ho tayong pinagtiwala ang iba eh. Masyado na ho tayong nalibang sa maraming mga material na bagay. Nag-create po natin na hindi po natin napapansin, baka nagiging idols muna. Material things, mga accomplishments, pera, tao. Lahat ho nang yan, mga kapatid, lilipas hong lahat yan. Mawawala hong lahat yan. Pero meron lang isa na hindi po mawawala. At haharap tayong lahat sa Kanya. At ito ay ang buhay na Diyos.
living God. Sabi po sa atin pong talata, why are you in despair, O my soul? And why have you come disturbed within me? Hope in God for the help of His presence. Ito pong buhay na Diyos na ito, mga kapatid, ay mayroong sapat na kapangyarihan para tugunan ang anumang ating pangangailangan. Tingnan po natin ang pangalawa. Our hope on the presence of God. Ang pag-asa natin sa presensya ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang isang keyword ngayon ay yung social distancing. Dapat malayo, at least 6 feet. Para pag singa pag ubo, pag atching, hindi abot, droplet, hindi abot daw yung mga droplets, so dapat malalayo. Si Lord, hindi lalayo. Si Lord, hindi ka lalayuan. Walang ibang pinakamahalaga sa buhay natin, kundi presensya ng Diyos. At walang pinakamahalaga din sa buhay, sa ating pong Panginoong Diyos, kundi makasama ang bawat sa puso natin. Makaniig ho tayo. Sabi sa Psalms 42, verse 5, why are you in despair, O my soul? And why have you become disturbed within me? Hope in God, for I shall praise Him again for the help of His presence. His presence. Ito yung context. Hindi kilala yung sumulat ng Psalms 91. Nitong Psalms na ito, hindi po kilala kung sino yung sumulat niyan. Psalms 42 and 43. Pero sabi ng mga komentarista, ito raw nangyari. The writer perhaps, one of this Levitical family of singers, accompanying David in exile. Kasama daw ni David, itong writer na ito, in his exile during the time of Absalom. Layo siya. Nakikita niyo mamaya kung saan siya nagpunta. Tago siya sa kuweba. Taguhan niya yung anak niya, papatayin siya. Mourns his absence from the sanctuary, a cause of grief aggravated by the taunts of enemies, and is comforted in hopes of relief. Tingnan po natin, mga kapatid, ang verse 6. Oh my God, tingnan niyo kung nasan siya. Oh my God, my soul is in despair within me. Therefore, I remember you from the land of Jordan and from the peaks of Mount Hermon and from Mount Mizar. Tingnan po natin kung nasan ito. Lakihan ho natin ng konti. Ito po yung Mount Hermon. Sabing ganon, yung writer ng psalmist, tinitingnan niya si David. Alam niyo mga kapatid, kung ano po yung nami-miss ni David? Kung ano yung bagay na kinasasabikan niya na hindi niya magawa. Dahil nandirito po siya sa Mount Hermon. Nandirito po siya. Tignan niyo kung gaano kalayo. Andun yung sanctuary. Nandun yung templo. Nandito po yung templo sa Jerusalem. Ito yung Mount Hermon. Doon po siya nagpunta. Doon po siya nagtago sa kuweba ng Mount Hermon. At ito yung kinasasabikan niya. Ito po yung Mount Hermon. 2,814 feet. Ang taas. Mas mababa lang ng 100 metro
Mas mababa lang po na 100 metro sa Mount Apo, pinakamataas na bundok ng Pilipinas. Doble ng Jabal Hapit. Dito naman sa Al-Ain. Sabi nandirito daw yan, nandiyan sa isa sa mga kuwebang yan. At ito yung nami-miss niya. Ito maganda. Tingnan niyo. Day and night, I have only thirst for food, while my enemies continually taunt me, where is this God? My heart breaking as I remember how it used to be. I walk among the crowds of worshipers, leading a great procession to the house of God, singing for joy and giving thanks amid of the sounds of great celebration. Mga kapatid, pansinin po ninyong mabuti kung ano yung namimiss niya. Kung si King David ay king na nito, hindi niya po namimiss yung palasyo. Hindi niya po namimiss yung mga pagkain sa palasyo. Hindi niya po namimiss yung magandang kama sa palasyo. Alam niyo kung ano po yung nire-remember niya? Kung ano yung namimiss niya? Yung pagsamba po niya sa Jerusalem, sa templo. Hindi ko alam kung ano mamimiss niyo na ngayon hindi tayo makapag-worship sa templo. Pero kung hindi ka naman regular nagsisimba, wala kang mamimiss. Ako'y unang araw pa lang, may namimiss na eh. Alam niyo kung yung namimiss ko? Yung asawa ko. 4 na dekada, 40 years, tuwing magsesermon ako, prayer warrior ang asawa ko. Pero ngayon, hindi siya kasama sa worship. Malayo. Nanonood lang. Hi. Nanonood lang. Meron mga bagay tayong mamimiss. Mga kapatid, alam ko yun. Bakit hindi? Nandyan, maaaring mamimiss natin yung katabi natin. Sa church, mayroon mga favorite seat eh. Alam ko kung sino nakaupo doon. Mayroon mga ganyan. Mamimiss natin yun. Mamimiss ko yun. Si King David, di ba? Sabi niya, mamimiss niya yung presensya ng Panginoon. Mamimiss niya yung pag-awit. Mamimiss niya yung paglakad doon sa templo. So, sa paglilid ng procession. Yung sa pag-awit ng may kagalay. Yun o, namimiss niya yun. The presence of God. Doon sa templo. Pero pinakita ng psalmist, maging sa kuweba, kinomfort siya ng Diyos. Ibig sabihin, nandun yung presence of God. Kaya pagdating sa verse 11, ito pong sabi niya I shall praise Him again. Andun yung hope niya I shall praise Him again. Yun yung pag-asa niya. Yun yung kinasasabikan niya. Hindi ko alam kung gaano katagal na. Pero yun yung kanyang kinasasabikan na mangyayari. Na bumalik uli yung dati niyang ginagawang pagsamba sa Diyos. Siguro gawa na po tayo ng, hindi naman prophecy, prayer, na matapos na itong COVID-19 na ito. Upang kayong nanonood sa inyong mga TV na miyembro ng Filipino Christian Church ay muling babalik sa corporate worship. Lalakad sa aisle, mauupo, aawit ng mga pagpupuri sa Panginoong Diyos. Papalakpak, sisigaw, pupurihin ang Panginoon. Makikinig ng kanyang salita. At iidlip, makakatulog. Hindi na yung makakatulog, mga kapatid. Alisin nyo na po sa isip natin yan. Maganda yun na. Ito, verse 5. Why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God and I will
praise Him again. Excited na ho ako na makita ho uli kayo. Maging yung mga, maging yung mga, mayroong mga member ako na pang-anibersaryo lang. Mayroong mga member na pang mahal na araw. Ganun ba? Mayroong kanya-kanyang date lang kung kailan pupunta. Ngayon, mangyayari yan, masasabi ko yan, no? Masasabi. Lenten season, hindi natin alam kung Easter, kung may tutuloy. Pero, ang hope ni David, ang hope ng writer ng Psalms, and I shall praise Him again. Minsan kapag ka nawawala ang isang bagay, doon ka nasasabik. Kaya si David, sinabi niya, naglolong siya, para siyang deer na nagpapants, para siyang isang usa na nauuhaw sa presensya ng Diyos, sa pagsamba sa Diyos, sa kanyang templo. Yun ang tingin kong nararamdaman ni David. Parang gutom na gutom siya. So, dalangin ko lang, na ito pong nangyayaring ito ay mag-create ng thirst, mag-create ng hunger sa bawat isa sa atin, sa presensya ng Diyos, sa pagpupuri sa Kanya, sa pagluwalhati sa Kanya, para pagbalik natin sa church, treasure mo na yung pagsisimba. Hindi yung magustuhan mo lang. Si David, iba. Wala siya ibang gustong balikan at naalala nung time na siya'y in exile, kundi yung presensya ng Panginoon. Si Moses, meron pa isa. Si Moses, example lang naman ito. Sabing gano'n ng Panginoong Diyos, Moses, pumasok na kayo sa lupang pangako. Magpapadala ako ng anghel. Pero, my presence will not go with you. Dahil matitigas ang ulo nyo. Baka puksain ko lang kayo pagdating sa daan. Alam niyo, sabi ni Moses, itong sagot ni Moses, mga kapatid. Then he said to him, if your presence does not go with us, do not lead us up from here. Lord, kung hindi ka din lang naman sasama sa amin, dito na lang kami sa wilderness. Sapagkat para kay David, para kay Moses, ang pinakamahalaga, yung presensya ng Panginoong Diyos. Hindi yung malalaking ubas, hindi yung masaganang pagkain sa lupang pangako. Ang pinakamahalaga ho sa Kanya, makasama niya ang Diyos kahit saan. At ito po yung pag-asa po, ito po yung nagbibigay ng pag-asa ho sa atin. Nasa atin ang Diyos. Hindi niya po tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan. The presence of God. Tingnan po natin ang pangatlo. Kung sakaling nakakatulog na po yung katabi niyo dyan sa upuan, sa couch, sa salas, huwag niyo munang gigisingin. Huwag niyo munang gigisingin. Dahil mayroon pa tayong pang-apat. Sa huli niyo na siya gisingin. Our hope on the loving God. Sabi gano'n ang verse 8. The Lord will command His loving kindness in the daytime, and His song will be with me in the nights. A prayer to God of my life. Sabi gano'n, iko-command ng Diyos yung kanyang loving kindness, yung kanyang katapatan, yung kanyang pagmamahal. Sa Biblia po, mga kapatid, kapag po sinabing loving kindness, ito po yung definition ng loving kindness sa Biblia. Hesed is the idea of faithful love in action, and often in the Old Testament refers to the loving kindness expressed in His covenant relationship with Israel. God's hesed
His denotes persistent and unconditional tenderness, kindness, mercy, and relationship in which he seeks after man with love and mercy. Hesed expresses both God's loyalty to his covenant and his love for his people, along with faithfulness to keep his promises. Maganda yung Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Sabay-sabay po nating basahin. The Lord's loving kindness indeed never cease, for his compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Alam niyo mga kapatid, kahit may COVID-19, tuloy pa rin po ang katapatan ng Diyos. Hindi pa rin po nagbabago ang katapatan ng Diyos. Hindi ho nababawasan kahit isang patak. Hindi ho nababawasan kahit isang kibla. Ang katapatan ng Diyos, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Yun ang pag-asa po natin. Ng Diyos natin ay tapat. Sa kabila nitong mga nagaganap na ito, sa kabila nitong mga nangyayaring ito, hindi lang naman po applicable ito sa panahon pong ito. Sa araw-araw po nating pamumuhay, kung meron po tayo na experience sa suffering, na mga problema, mga suliranin sa buhay po natin, sasabihin ko sa inyo, tapat ang Diyos na pinaglilingkuran ninyo. Tapat ho. At hindi po nababawasan ng circumstances. Huwag po tayo umasa sa feelings na natin. Huwag po tayo umasa sa nararamdaman mo na parang hindi ka na mahal ng Diyos. Maligo ka lang. Kulang lang sa ligo yan. Dapat ma-realize po natin na hindi po nagbabago ang katapatan ng atin pong Panginoon. Tingnan po natin ang pangapat. Yan, pwede nyo nang gisingin. Ang katabi nyo. Our hope on the dependable God. I will say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy? The Lord is my rock. Sabi sa verse 18, chapter 18, verse 2. My fortress and my deliverer, my God, my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Sa Biblia po, mga kapatid, kapag po binanggit na rock, ibig po sabihin nun, matibay, dependable. Maaasahan yan. Kaya palagi sinusunod, my rock, my refuge, my fortress. Ibig sabihin, matibay po yun. At ganoon ang Panginoong Diyos. Dependable. Minsan mga kapatid, ang inaasahan po natin, tao. Maaaring material na bagay. Minsan umaasa ka sa tao, pero mangyari mabibigo ka lang ho eh. Umaasa ka sa material na bagay. Tingnan nyo nangyari ngayon. Minsan pagmamalaki mo, stocks ko, ang ganda. Tingnan nyo, buong mundo, bagsak ko. Sa Pilipinas, tigil. Trading, tigil. Magte-trade sana ako kahapon. Naalala ko, hindi naman pala ako nagte-trade. Buti naalala ko. Bagsak ko eh. Lahat ng mayayaman ho ngayon. Alam niyo kung anong ginawa ng Panginoon Diyos? Pinagpare-pareho lang ho tayo ngayon lahat. Lahat ng tao. Mga artista, mga sikat na mga players, NBA player, ayun, may mga sakit. Wala ka pwede pagmalaki eh. Walang bagay sa mundong ito, mga kapatid, ang dependable na katulad ng Panginoong Diyos, na pwede mong asahan kahit sano. Kundi ang atin pong Panginoong Diyos lang. Our hope on the dependable God. Siya po yung maaasahan na tunay, subok na matibay, subok na matatag.
hindi bangko Pilipino, kundi siya po, ang Diyos po, ang tunay na subok na matibay at subok na matatag. Marami na hong tao sa Biblia. At maging sa panahon po natin, ang hindi po napahiya kapag po umasa po tayo sa ating pong Panginoon. Why are you despair, O my soul? Why have you become disturbed within me? Hope in God, for I shall praise Him again. Nasasabik na ho ako, ngayon pa lang, na darating ang panahon na muli ho tayo magkakasama-sama sa pagsamba sa Panginoong Diyos. Umasa ho tayo dyan. Umasa ho tayo sa isang Diyos na buhay, our hope on a living God, our hope in the presence of God, the loving God, and on the dependable God. Dalangin ko po na magkasama-sama tayong patuloy. Ulitin ko po, bukas po ay meron tayong online Bible study. Pagdating naman po ng Martes, ay meron po tayong online prayer meeting. And then next Friday naman po, ang atin pong online worship service. Mamaya rin po, 5:30, meron naman po tayong English worship service sa pangunguna ni Pastor Benhar Pineda. God bless us all. At tawagin ko po ang praise and worship team upang magwakas tayo sa isang awit.